What's up, yo, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Yo, yo, yo! Binibining Pilipinas season is on. Ayan. Pero bago yan ha, maraming salamat ulit sa mga nanood ng previous episode or mga previous videos natin at talagang tumatangkilik ng ating podcast. Maraming salamat sa inyo. Pero this content nga and for this episode, pag-uusapan na natin finally ang Binibining Pilipinas. At tamang-tama, shoutout ko na rin si Sport Guy 9326 dahil ayan, tamang-tama. Napapanahon ng kanyang comment. Sabi niya, siguro naman pwede na tayong mag-Binibining Pilipinas moments since tapos na rin naman ang MUPH. I saw and heard some interviews of the ladies during the launching of their glam shots at Gateway Mall. I was surprised. There are great contenders aside from Iligan, which is who is Annabelle, Davao, Johnson, and Batangas and Demesa. Bantayan din daw natin si Pampanga, Caloocan, Makati dahil may dating ang mga to. Ayan, Sporty Guy. Actually, magugulat ka mamaya sa mga choice ko. But yeah, guys, again, pag-uusapan natin ngayon nangyaring press presentation ng Binibining Pilipinas 2025. So, ito na nga ang 61st or 61st edition. Yeah, last year, Binibining Pilipinas 2024 tagged as the Diamond edition of the Binibining Pilipinas. But now, it's the 61st. So, talaga namang kumakapit ang Binibining Pilipinas kahit wala pang kumpirmasyon kung ano talagang corona meron dito. So, ayan. Dahil nga dyan, nangyari kanina ang press presentation at talaga namang nagpasiklaban ang 36 candidates or delegates dito sa competition. Marami sa kanila hindi ko talaga kilala. First time ko silang nakita kanina and nakaka-amazed yung mga galawan nila dahil talagang kahit international ang pinaglalaban ng corona dito, no? Talagang alam niyo yon, dapat palambutan dapat. Pero yon, maraming malalambot ang mukha, maraming nasa soft side ang styling. Pero kung gumalaw naman, talagang mga palaban na. As in, parang papunta ng Grand International. Pero yun, makikita pa rin naman yung mga malalambot na styling na mukhaan. Pero, alam niyo yun, mabubukod nyo kung sino yung talagang nag-i-aim for the Globe Crown and for the International Crown. And sinasabi nga ng pangatlong corona ng Binibining Pilipinas ay ang Asia Pacific. Pero wala pa naman nakakapag-confirm nun. Pero kung Asia Pacific, hindi ko rin alam or hindi rin natin malamang alam ang hulma ng Asia Pacific, pero siguro pwede na doon yung papuntang international at yung globe na hulma. Pero kanina nga talagang wala nang hold back ang mga girls, no? Talagang palaban. And magugulat kayo dito sa mga choices ko kasi hindi ko rin talaga sila kilala yung iba doon. Kung ano na lang yung nakita kong performance nila kanina, kung napawawa ko, kung na-amaze ako, or napawaw nga ako, feeling ko napawaw ako, gano'n. Edi, yun na yung nilagay ko sa listahan. So, habang gumagawa ako ng listahan ko, hindi ko na malaya na naka 14 girls na pala ako. And guys, talagang yung mga, alam nyo, yung mga remarkable girls, yung mga notable na alam nyo, yung mga pinag-usapan bago mag-start or during the screening of the competition, sila rin naman talaga yun ang ibabaw kanina. And actually, sila din yung pumasok sa list ko dahil kanina paglabas nila ng stage, sila rin talaga yung may winning glow. Yung mga girls na to, hindi mo talaga maikakaila. So, ayan, pag-uusapan natin yan mamaya. Ginanap ka ang 2025 press presentation ng Binibining Pilipinas kanina sa Novotel Araneta Center sa Cubao, Quezon City. And ayan, alam nyo naman ang Novotel, part din yan ng Araneta Group, kaya malamang libre ang venue. And dito naman madalas talaga ginaganap ang press presentation ng Binibini, kung hindi Kia Theater sa Novotel. At ayun ang maganda sa Araneta or sa Cubao Pageant sa Binibini nga dahil libre yung mga venue. Wala silang problema pagdating sa venue dahil marami silang venue. And then kanina, yun, parang pageant na, no? Ang nangyari. Last year din ata ganito yung nangyari, no? Yung swimsuit competition. Or I mean, naka-swimsuit sila.
Tapos, mamaya lalabas na naka-evening gown. So, hindi tipid. Talagang busog na busog ang mata natin kanina. And, yun, maganda yung presentation nangyari kanina. Maganda ang entablado, maliwanag naman. Mukhang tahimik naman ang mga tao. Mukhang masaya naman sila at satisfied naman sa nangyari. So, dahil nga presentation lang din ito, limited lang din yung space dun sa Novotel Ballroom. Actually, hindi naman kalakihan tong ballroom na to dahil nakapunta na ako dito sa ballroom na to multiple times kasi karamihan ng ibang mga press presentation ng mga ibang pageants dito rin naman ginaganap. So, ayun, napagkasya nila yung stage, maganda naman ang LED and press presentation pa lang to pero mukhang mini pageant na, no? Tapos, lumabas sila, naka-swimsuit, naka-color pink na for me, appealing yung pink swimsuit nila. Last year, naka-black sila. Though, favorite color ko ang black, kaya mas appealing yun sa akin pero napawo naman ako dito sa color pink. And then after nito, nung swimsuit, dito marami ng palaban talaga. Walang nag-pull back. And then, evening gown na. Yung sumunod dito. And talagang papunta na yung Binibining Pilipinas sa directions, no, na kailangan pag presentation, magsi-swimsuit, mag-evening gown, no. Talagang bubusugin ka. Bubusugin tayo ang mga pageant fanays. Bubusugin tayo sa presentation, sa kung anong alam mo yun, kung anong lahat ng kayang ibibigay nila nang sa ganun masatisfy talaga mga pageant fans. So, kudos sa Araneta Group, sa Binibining Pilipinas dahil talagang nandun pa rin sila. At ayun na nga, dahil nga dyan mga pageant fanays, I'll be sharing you my top 14 picks or favorites kanina sa Binibining Pilipinas press presentation. So, I'll start na with my number 14, Batangas City, Binibini 1, Janet Reyes. Kasi nga, in-open niya yung show. Pag-open niya ng show, maganda yung bungad, yung mukha niya, ang ganda ng ngiti niya, at ang striking ng beauty niya. And yung iba sa inyo, alam ko familiar na kay Janet Reyes dahil nagmutya ng Pilipinas ito. Nakakuha na to ng tourism title, nag-compete sa ibang bansa, and eventually, nirepresentan niya nga ang Pilipinas, and eventually, she won. So, nakapagbigay na to ng karangalan sa bansa natin. Kaya kanina, no wonder na ang ganda ng presentation niya. Although, maganda yung, alam niyo, yung aura niya, yung appearance niya sa stage. Pero medyo medyo shaky lang siguro yung ibang part ng kanyang swimsuit competition. Pero overall kasi, kung titingnan mo si Janet Reyes, plakadong-plakado na. And mukhang ready na siya talaga sa any crowns na pwedeng ibigay sa Binibining Pilipinas. So, aabangan pa natin to. Okay din yung evening gown niya kanina. So, aabangan pa natin kung hanggang saan makakarating to si Janet Reyes. So, siya ang aking number 14. Next at my number 13, Binibini 5, Lois Garce of Albay. Ano lang, ganun din. Very Pinay, mestiza, very Pinay, maputi, white skin, chinita, pero very Filipina yung features. So, maayos din yung kanyang lakad kanina, yung kanyang pasarela, and mukhang ang nilulook forward na Corolla ito ay international dahil nga sa kanyang styling, pero yung galawan niya kanina palaban na. Magaling din umaura. Baguhan siya for me kasi talagang wala akong kaalam-alam sa kanya. Hindi ko alam kung sino siya or anong background niya. Basta nakita ko lang yung performance niya kanina, and then, yun nga, tiga-albay siya. Basta talaga mga tiga-albay, mga Bicolano, no? Mga Oragon na talagang hindi sila nagpapahuli pagdating sa mga beauty pageant. So, ayan, nandyan sa aking listahan, Lois Garce, Albay. Next up, at may number 12, Jeremy Nuki of Caloocan City. Siya si Binibini 33. At grabe, yung face card niya talaga yung nagdala paglingon niya. So, siguro itong batch ng Binibini na ito, isa siya sa may mga face card talagang panlaban. Mukha talaga, bumibi na nga siya for me kanina, nakita ko siya eh. So, paglingon niya pa lang na gano'n sa swimsuit, yun nga, medyo bumibi na nga. Sabi ko nga, kaya talaga napuntusan ko lang ng mataas. Tapos maganda rin gumalaw. Ang ganda rin ng galaw niya, no? Tsaka yung pinapakita niya kanina, ang ganda ng aura. Alam niyo, parang chill lang. Pero ang ganda talaga yung mukha niya. Lumalaban siya dun sa mukha ng number 2 ko mamaya sa listahan. Pero ayan, look forward natin to si Miss Caloocan. Wala rin akong alam sa kanya, hindi ko alam ang background niya, pero after nito, magre-research na ako sa kanya dahil nga, mukhang may ibubuga to. At may number 11 spot, Binibini, number 19, Quezon Province, Andrea Endicio. So, kanina nalaman ko lang na courtside reporter na pala siya. So, baka UAAP. Wala rin kasi kung alam dito. Nakita ko lang kanina siya, lumabas siya, swimsuit, evening gown, yon. Tapos sa swimsuit, ang aliwalas ng mukha, malinis, banayad. Ayun,
mumimisti sa chinita rin siya for me. Yung look niya, pero talagang linis ng makeup niya kanina. Tsaka linis kasi ng look, straight hair lang, ganyan. Tapos, chinita mestiza ba? Tama ba? Ang description ko, pagkakakita ko sa kanya. Kasi sa screen lang naman ako nanonood. Pero yun nga, very Filipina yung features. And yung mga gantong eksena, no, pwedeng international din, pwede rin lumove, no? At Quezon Province, yan, from the land of Patisa, Manalo. So, tingnan natin kung hanggang saan pa yung ibubuga nito, no, ni Andrea. And then at may number 10 spot, binibini number 10 from Antipolo City, Kimberly Naz. Dahil ang ganda rin ng mukha, face card, maganda yung makeup niya kanina, actually na-appreciate ko. Naka-straight hair din siya, most of the girls naka-straight hair kasi nga madaling i-pull off ang straight hair, pero yung pagdating sa kanya, very, alam yun, ang ganda ng buhok niya kanina. Talagang may glow siya, may winning glow. Swimsuit, pag ganun niya pa lang, pag harap niya pa lang. Maganda yung build ng katawan, ganun din. Ang soft ng skin, ang puti, mukhang bango-bango, at mukhang ganing towards the international crowd. So, hindi ko rin siya kilala. Wala akong idea sa background niya, pero abangan natin kung hanggang sa makakarating to, si Kimberly Naz ng Antipolo City. And then at may number 9 spot, Binibini 17, Vivian Hernandez from Valenzuela. Ayan, actually magkakamukha sila. Yung mga nauna kong minention bago siya, magkakamukha sila ng mga straight hair, naging mestiza chinita na or baka gawa ng makeup, tapos ganoon din, whiter yung skin, whiter side, nasa soft yung styling. Siguro gawa nga nila dahil pare-parehas nga yung makeup artist nila, yung stylist nila, kaya naging magkakamukha sila. So ito, si Vivian Hernandez, kamukha rin ng mga nauna kanina. So ganun din. For me, very Filipina din yung features niya kahit ayun nga, ang lambot ng look niya at ng styling niya kanina. At ang galing din niya gumalaw. May winning glow siya for me kanina. Malakas ang, malakas ang charisma at mukhang kayang manlaban sa any crowns na pwedeng ibigay. So, abangan natin to. Hindi ko rin siya kilala. Wala akong alam sa kanya. Pero, Vivian Hernandez, Binibini 17 from Valenzuela. Move on na tayo sa aking number 8. Binibini number 28 from Tarlac. Alexandra Mata or Alex Mata na ang lambot din, ang styling, naka-ponytail din siya kanina. Ganun din, ang ganda ng mukha, ang puti din. Nasa soft side yung styling, kagaya ng mga nauna kanina, pero yung galawan niya, palaban talaga, nanlalaban. And galing, no, yung Tarlac ngayon, no, from MUPH and to Binibining Pilipinas, mga palaban. Galing din ata itong kanlahi. Hindi ako nagkakamali, pero galing to sa mga local pageants nila sa Tarlac. Kaya naman, grabe ang sinesed ng probinsya ng Tarlac ngayon. So, abangan natin to si Alex Mata kasi alam ko, nag-create na rin to ng buzz. Tapos kanina, yung name niya, nag-create na ng buzz. Tapos kanina nakita ko, no? Okay din to, no? Pero yun, ang ganda ng mukha niya. Check nyo. Next at may number 7 spot, Binibini number 18 from Siargao, Kat Espenido. And ito, malamang familiar na kayo sa kanya kasi nga siya yung galing PBB noong 2021. Iba pa yung mukha niya doon, pero maganda na siya noon. Tapos ngayon, lalong nag-improve pa. Siya ang reigning Miss Fit, kaya malamang familiar kayo dahil may title na to. And ayun, hindi ko na-expect na kaya niyang mag-pull off ng ganong eksena kanina sa alam niyo, sa swimsuit, sa evening gown. Sabi ko, akala ko dati, just an ordinary PBB housemate lang. Pero kung nga naisip na, ayaw nga pala, nag-fit na nga pala to, kaya malamang may ibubuga talaga. Kaya naman kanina, paglabas niya sa swimsuit, ang ganda talaga ng eksena niya, ang ganda ng aura niya, ang ganda ng charisma. Pang beauty queen talaga. Yung halatang celebrity hindi pinilit maging beauty queen. So, yun, maganda na yung galaw kasi nga, syempre, nahasa na rin doon sa Miss Fit. Kaya, may ibubuga talaga. At ang ganda rin ng mukha talaga niya. Face card din. Isa siya sa mga face card ngayon dito sa Binibini edition. Kaya abangan natin, Kat Espenido. Next natin at may number 6 spot, Beatrice Abalahon of Aklan Province. Pero guys, familiar na kayo dito dahil siya si Beatrice Maclelan noong Miss World Philippines. Kabatch nila Gwen Fernoil, nila Ashley Subihano. At kung natatandaan nyo, malakas siyang contender noon. Halos dumating sa point na siya ang nirally talaga or siya ang inakalang makakuha ng Miss World Philippines crown, but not until dun nga siya na-assign sa Miss Eco Teens. Dahil nga teenager pa siya, yun nga. Tapos, nakadalawang international pageant na to. Yung una, Miss Teen International, nag-4th place siya.
And then, yun nga, Miss World Philippines, Miss Eco Teens na nakakuha siya ng runner-up spot. So, talagang sanay na sanay, kitang-kita talaga kanina sa performance niya, sanay na sanay talaga siya. Kumbaga sa manok, talagang alam niyo pwede ng panabong, batak na talagang ganda ng aura. Talagang nag-matured na nga yung mukha niya ngayon kasi dati teens pa. Ngayon nag-matured na. Kaya ang ganda na ng hulma ng mukha. Very Pinayang features, yun nga. Tapos ayun, Abilahon pa yung ginamit dyan last name. So, very Filipina na talaga. Ang ganda ng lakad, ang ganda ng aura. Maganda lahat. Wala ka na maipipinta. So, ready na talaga to. Pero hindi natin alam kung anong koronang pwede. Kung anong koronang pwede, kaya yan. Check natin kung hanggang saan naabot to. Alright, nandito na tayo sa aking top 5 at may number 5 spot, Binibini. Number 19 from Batangas Province, Ande Mesa. So ito na nga ang pagbabalik ni Ande Mesa from her stint in 2022. Kung natatandaan nyo, hindi naman surprise ang pagpasok niya sa semis nung 2022. Nga, di ba, Bloodbath yung 2022 edition, and then biglang pumasok si Ana or si Ande Mesa dun sa semis, no? Talagang inelbow niya dun time na yun sina CJ, sina Payumo, and sino pa yung hindi napasok ng si Liman, ganyan. So, inelbow niya, no? Siya yung pumasok. And then, dun sa 10 na semis nung Binibining Pilipinas 2022, siya na lang yung morena nun. Siya na lang yung medyo nasa hindi white color side ng skin. Kaya inakala ng karamihan na siya yung makakuha ng MGI kasi baka sa kanya ibigay kasi siya na lang morena. Pero hindi niya nakuha. Pero palaban na nun si Ande Mesa at maganda na siya nun. Ayun. Kaya ngayon, grabe din yung ginanda niya. Talagang nag-improve yung mukha niya. Ang lakas ng winning glow niya kanina, swimsuit, evening gown, paglabas niya pa lang, pag umiikot siya, tapos papakita yung mukhang ganda ng mukha niya, plakado na, makikitaan mo talaga ng winning glow. Though si Ande Mesa, ang dami niya kasi mga katunggali ngayon ng mga bagets, kita dun sa mga bagets, sa bagets talaga yung mukha. Kay Ande Mesa, makikita mo na yung matured side. Yun lang siguro yung magiging edge niya dun sa mga bagets. Pero ito sa Ande Mesa ngayon, bagay na bagay sa Miss Globe. Or kung nandun nga yung Asia Pacific, pwede din naman. Pero yun, kudos kay Ande Mesa dahil kanina sa press presentation, talagang nalalamon siya. Talagang sinasabi niya na ako yung semi-finalist na umelbo dun sa ibang mga finalists dapat sa semis noong 2022. Kaya pagbalik niya kanina, mukhang siya talaga yung one to beat at katatakutan. Pero yun, ganda niya. Abangan natin to. Alright, number 4 siya, si Binibining 7 from Iligan City, Annabelle McDonald. Ayun nga, yung pinakita niya kanina ay iba sa pinakita niya ng Miss Charm nung kanyang MUPH stint. Talagang iba, no? At makikitaan mo rin siya ng winning glow. Ang lakas din at ang lambot-lambot na styling niya kanina. Ibang Annabelle yung pinakita niya. Hindi ito yung Annabelle na mga nakita natin from the past. And kudos kay Annabelle dahil talagang alam niyo, naiba niya yung sarili niya. Hindi na to yung Annabelle na kinagista natin. And chance ni Annabelle sa international. Hindi ko siya nakikita sa international kasi parang feeling ko mas okay ako dun sa mga bagets ngayon sa mga international kasi kahit pa paano nakitaan mo na rin ang matured side or talagang nag-age na rin talaga si Annabelle, hindi na katulad ng 2022 stint niya. Pero malakas naman si Annabelle sa Globe kung papalarin. Kasi alam niyo naman ko the era, no? Tapos ayun nga, ang ganda ng presentation niya kanina. Wala kang mapipintas dahil malinis, plakado, solid. Ayun nga, malakas pa rin talaga si Annabelle, no? Kaya yun, marami sila mag-aaway-aaway sa corona. Abangan natin to. At may number 3 spot or third spot ko, hindi ko na rin naasahang maiakit ko siya dito. From Pampanga, Joan Turnley. Siya si MUPH Angeles City. Back in the MUPH last year, 2024, but eventually nag-withdraw ng candidacy. And now, nag-over the back ako dito sa Binibining Pilipinas. Hindi ko rin na-expect na ang ganda niya. Although maganda naman na siya noon, nagandahan na ako, pero iba yung ganda niya ngayon. Parang nakikita ko sa kanya si Iris Mittenaire, France, yon. Ganda ng aura niya, kaya mas naiakyat ko siya sa number 3 ko kaysa kay Annabelle kasi refreshing sa akin yung ganda niya. Tapos ang galing din gumalaw. Kung morena siya, nasa morena side siya. Kung gusto nilang magpanalo ng Miss International na ganito, okay din naman kasi malambot din naman ang features sa nasa morena side. At ayun, for me, hindi pilit yung galaw niya. Ang ganda. Tamang-tama lang. Basta, naging crush ko siya kanina, si Joan Turnley. Tapos yun, tamang-tama lang din yung height. So yeah, abangan natin to, no? And at may number 2 spot, ang kahuli-hulihang Binibining lumabas kanina na umpisa pa lang. Nung naglalabasan pa lang mga candidates sa swimsuit competition. Gandang-ganda na ako sa kanya.
And baka siya na nga ang talagang face of Binibini, yun, celebrity. Dalia Varde from Las Piñas. Ang ganda ng mukha niya, though hindi ko pa ito nakikita sa personal, hindi ata ito katangkaran. Pero kung makukuha naman ito international, wala namang kaso kasi hindi naman nagmamatter ang height sa international. Pero ang ganda ng mukha. Ayun, ganito yung mga Diyosa. Ganito yung nililabel natin na Diyosa. Ganyan, oh, malapit kay Celeste Cortesi, Max Collins. Ang ganda, pang-artista talaga yung mukha. And hindi ko lang sure kung nakapagpadala na ba tayo ng ganitong mukha sa international, pero ang ganda ng mukha niya, unique, hindi nagbe-blend. Swabing-swabe rin yung galaw kanina, talagang nakapag-practice ng husto, nakapag-training, and mukhang mahihirapan yung number 1 ko sa pagkuha ng corona ng international dahil ito malakas din to, panigurado sa international crown. So abangan natin kung hanggang saan darating to or kung hanggang saan makarating to si Dalia Varde ng Las Piñas. And finally, at may number 1 guys, huwag nyo na akong awayin dito dahil very evident naman talaga na nakapaghanda si Katrina Johnson from her first runner-up stint in 2023. Bumalik siya ngayon after 2 years. Bumalik siya ng talagang prepared siya. Bumalik siya ng hindi wala lang. Talagang prepared siya. Ang ganda niya, malinis. Lahat malinis, plakado, yung styling, yung aura, nakikita mo ng winning glow, maganda yung galaw. Walang palya, as in walang palya, talagang sinisigaw niya na siya yung first runner-up ng 2023 at dapat katakutan niyo ako. Ganun talaga yung nakita ko sa kanya. Kaya hanggang ngayon, ina-eye ko siya for the international crowd na sana magtuloy-tuloy yung momentum. Kasi na-establish niya yung momentum kanina, lakas niya eh. Na-establish niya eh. Sana ma-establish niya pa ito, matuloy niya at hanggang sa dulo, sana ibigay na sa kanya yung international crown. Pero mukhang mahihirapan siya dahil mukhang ang talagang matindi niyang magiging kalaban dito si Dalia, yung number 2 ko kanina. Pero tingnan pa natin iba pa malalambot na girls na na-mention ko kanina. Pero parang after itong press presentation for the international crown, mukhang ibibigay ko battle between Dalia Varde and Katrina Johnson. Then the rest of the girls siguro mag-aagawa na lang sa Globe and sa Asia Pacific. But then guys, again, kung natatandaan nyo naman na ang Binibining Pilipinas nagsimula nung kay Angelica Lopez, kinokoronahan talaga nila yung mga top performer. Kasi hodang kung ang galaw mo ay pang international or hindi. Pag hindi ka nag-perform, hindi ka makakuha ng corona. Ilalagay ka lang nila sa runner-up or worst case scenario, semis ka lang talaga nila kung hindi ka perform. Kasi hodang sikat ka or hindi. Kaya itong mga girls na to kanina, lahat sila palaban. Kasi nga, alam nilang top performer eh. Talagang ang judging na ngayon dito sa Binibining Pilipinas kung sino yung nagpe-perform or gumagalaw in a Philippine-based setup pageant. Kung alam niyo yung mga judges kung paano to bigyan, kung paano ang isang beauty pageant contender, kagaya nga ni Angelica Lopez last time, ni Mirna Esguera. Kaya yung mga galawan nila ngayon, pare-parehas talaga. So, kailangan mag-perform ng mga girls na to para sa finals. Yun nga, makukuha nila ang corona. Pero, as of now sa press presentation, ang boto ko ay kay Katrina Johnson. There you go, mga pageant fans. Actually, madali sa akin mag-review or magsalita ng mga ganito kasi hindi ako credited partner na Binibining Pilipinas. So, itong mga girls na to, hindi ko sila kilala personally or most of them, hindi ko talaga kilala personally. So, madali sa akin pumili, hindi masakit sa damdamin kung pumili, mag-rearrange at mag-assign kasi nga wala kaming mga common ground. Kaya yun ang masaya pag hindi ka accredited partner. Dahil talaga chika ka lang ng chika. But then guys, again ang grand finals or ang finale ng Binibining Pilipinas ay sa June 15. Ayan, tingnan ko lang yung notes ko. June 15, Smart Araneta Coliseum. Pero after nitong press presentation, magkakaroon sila ng fashion show sa May 28 sa Lagoon siya ng Gateway Mall 2, yung bagong bukas. At yung Grand Parade of Beauties naman nila mangyayari sa June 7. So, ayun yung ilan sa mga kailangan nyo i-take note sa kalendaryo. And kayo ba, mga pageant fans, sino ba sa tingin nyo nag-stand out ngayong press presentation ng Binibining Pilipinas 2025? Sa mga susunod na episode natin, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba, or sino na nga ba mga nangunguna. Kasi itong mga napili ko naman, hindi naman ibig sabihin sila yung magagaling. Napili ko lang sila based kung paano ko sila nakita kanina. Pero not necessarily na ito na talaga yung mamamayagpag kasi after itong press presentation, yun na, uusad na ulit yan, naglalabasan na lahat ng mga topics, titingnan natin kung sino talaga yung may ibubuga. Okay, so maraming salamat ulit sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga nanood at hindi pa nakapag-subscribe
utang na loob mag-subscribe na kayo, kasi like nyo na rin tong video na ito para sa susunod na mga episodes natin ay talaga maging updated kayo. And i-comment nyo lang dyan kung may mga gusto kayong sabihin, i-shoutout, kasi nga sa susunod na episode, shoutout natin yan at babasahin natin lahat ng inyong mga comments. Alright, so again, this has been Carl Loyola. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episode, and paalam! Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.